Mga kapuso, kaugnay pa rin sa bagyong Christine at ng maulang panahon, makakapanayam natin live si Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Maulang umaga po, Miss Ana. Yes, maulang umaga rin po, Sir Arjo. Mataas po ba yung tsansa ng bagyong Christine na lumihis at tutumbungin muli itong PAR? Yes po, sa ating pagtaya po, no, paglabas po nito sa ating area of responsibility ngayong hapon or hanggang sa mamayang gabi po ay posible po yung looping scenario dito sa bagyong si Christine. So in-expect po natin na by next week ay posible ho itong bumalik sa ating area of responsibility. So yung movement po nito ay posibleng dahil po dun sa posibleng pumasok na isa pang sama ng panahon na posibleng maging sila yon by next week. Miss Ana, pwede bang pakipaliwanag sa amin, itong looping ba ay tama na Fujiwara effect po ang tawag dito? Tsaka bakit po nagkakaroon ng Fujiwara effect? Yes po, yung Fujiwara effect po, yan po ay meron po tayong kumbaga po kondisyon para masabi po natin na Fujiwara effect, no? So una po yung distansya po nila. So dapat nasa around 1,400 kilometers po yung distance nila sa isa't isa. So sa ngayon medyo may kalayuan pa po itong bagyong si Christine, pati na rin po isang tropical depression na ating minomonitor. So sa ngayon wala pa po tayong Fujiwara effect na nakikita. But in the coming days or by next week, nakikita natin na medyo mas maglalapit po sila, no? So, though ngayon, mababa po yung chance, but in the coming days, hindi po natin niro-rule out yung possibility na magkaroon po ng interaction itong dalawa po nating sama ng panahon na minomonitor. At isa pa, kapag po Fujiwara effect, at least nasa tropical storm category po yung binabantayan natin sama ng panahon. So sa ngayon, nasa tropical depression pa lamang po yung isang bagyo na nasa labas na ating area of responsibility. Miss Ana, nasa na po yung isa pang binabantayang bagyo sa labas ng PAR? Tsaka ito po bang si Leon, kailan po inaasang papasok yan? Yes po, yung isang bagyo po namin na monitor po natin as of 3 a.m. today ay nasa layo pong 2,440 kilometers silangan po ng Kabisayaan. At sa ating pagtaya po, possible ay by Sunday, Monday, nakikita natin na ito ay papasok sa ating area of responsibility. Miss Ana, si Bagyong Leon po ba may chance rin mag-landfall dito sa bansa natin? Sa ngayon po, meron po tayong dalawang senaryo tungkol dito sa binabantayan nating tropical depression na posible maging sila yun. Una po ay posible po itong mag-landfall po ulit dyan sa may bahagi ng Northern Luzon area. At yung pangalawa naman po ay posible po itong lumiko o mag-recurve din palayo na ating area of responsibility. Pero kapag lumiko nga po ito, ang nakikita po natin, itong bagyong si Christine ay posible po ulit na mag-cause ng mga pag-ulan po, lalo na sa may areas po ng Northern Luzon area or Ilocos Region area. Ito, Miss Ana, no, meron pa kasi tayo nakikitang isa pang low pressure area na malapit din po dito sa tropical depression na binabantayan natin. Mataas po ba na maging bagyo itong low pressure area na ito? Yes, yung isang LPA po na minomonitor natin na malapit po dyan sa tropical depression ay posible rin po mag-dissipate within 24 hours or posible sumama po yung kanyang sirkulasyon doon sa tropical depression na ating minomonitor. Magandang umaga at maraming salamat po, Miss Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Salamat po, magandang umaga.